Sa isang baybaying nayon sa Masbate, naghahanda ng hapunan ang isang pamilya. Si Jessa, palibas ay tumigil muna sa pag-aaral dahil sa kahirapan, ang laging nag-aasikaso ng kanilang hapunan. Ngayon po hindi po ako nakapag-aral. Dito lang po ako sa bahay, tumutulong po ako kay mama sa mga gawaing bahay. Simpleng hapunan lang, may kanin at may ulam. Ang mga gaserang ito lang ang kanilang ilawan. Isang linggo nang walang kuryente sa Masbate. Wasak man ang kanilang tinitirhan, ngunit salamat sa mga ganitong salo-salo, buong-buo pa rin ang pag-asa ng kanilang sambahayan. Isang linggo nang nakalipas nang nanalasa ang bagyong Opong sa Masbate. Ate, war na kita balay! Nagbagsakan ng mga kawad ng kuryente, wasak ang mga bahay, at marami ang nawalan ng hanap buhay. Lugbog na lugbog po ako kasi nakita ko po yung sitwasyon ng bahay namin. Sa ilang taon po na lumipas, nagdaan, at mga bagyong nagdaan sa amin. Ngayon lang po nawala yung bahay namin. Wala na, pagdating namin, wala na. Sa mga tulad nilang nangangailangan, agad na may nagpadala ng tulong ang Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ng FYM Foundation. Akwatro ng Oktubre, nang isagawa ang lingap sa mamamayan sa lalawigan ng Masbate. Nagpapasalamat kami kasi kahit hindi ako nakaano sa iglesia, nakatanggap kami ng tulong galing sa iglesia. Salamat po kay Eduardo sa tulong mo sa amin na ngayon na kalamidad. Salamat po sa imo. Sa Masbate City, sa pangunguna ng tagapangasiwa ng kanilang distrito, ang kapatid na Renato Estrada Sr., libo-libong care packages ang ipinamigay sa mga pinakaapektado ng nagdaang bagyo. Nagpapasalamat tayo sa ating pinakamamahal na tagapamahalang pangkalahatan kasi noong malaman nila ang nangyari dito sa aming distrito ay nagpadala kaagad sila ng lingap sa mga kapatid at saka mamamayan. Natutupad yung leksyong itinuro ng ating pamamahala sa pagsamba natin na aral ng Diyos na kahit na nasa kapigatian ay nagagalak pa rin ang mga kapatid. Sa Placer, Masbate, pinangunahan naman ito ng kapatid na Felix Hate, ang pangalawang tagapangasiwa ng distrito. Higit sa tulong na makakain, isa itong mensahe ng pagkakaisa na ang mga Masbateño ay hindi nag-iisa sa pagharap sa krisis na ito. Napakaganda po ng inisyatibo na yan kasi sa isang tao na nabigyan, buo sa isip niya at sa puso niya na hindi pala siya nag-iisa at may kapatid siya na handang dumamay ano man ang mangyari sa kanya sa buhay. Yan pong pagbibigay ng tulong po ay napakalaking bagay na po para pigilan yung krimen. Kasi pag nabigyan mo na sila ng pangangailangan nila, wala na rin po silang rason para mag-isip ng masama. Yan ay tulong naman sa kanila para makabangon uli. Kabilang sa mga tumanggap ng lingap ay ang mga taga-Kawayan Exterior Masbate. Masarap sa pakiramdam kasi nababawasan po ang bigat na dinadala po namin. Pagsasalu-saluhan namin to na binigay nyo para makakain kami lahat. Kasama rito si Jessa at ang kanyang pamilya. Yung iba naman po, dahil po yung mga kapitbahay namin ay nangangailangan din, ipamahagi rin namin yung iba. Ang lingap na kanilang natanggap ay katumbas ng ilang araw na kapanatagan, sapagkat sa ilang araw ay meron silang mapagsasaluhan sa kanilang hapagkainan. Maraming salamat po sa Iglesia ni Cristo! Pagbalik nila Jessa sa kanilang tahanan, binuksan nila ang mga natanggap na lingap at naghanda ng mapagsasaluhan. Napaiyak po ako sa pasabi po ni Papa.
Huwag ka na mag-alala. Bahay lang naman yan. Importante buhay kami ni mama mo. Ay ko po pa. Papasalamat po ako kasi mapalad naman po kasi tinulungan po kami ng namamahala sa lingap. Maraming salamat po. Simpleng hapunan lang. May kanin at may ulam. Gaya lang din ng una. Pero ngayon, alam na natin ang kwento sa likod ng sinindihang kasera. Mula po rito sa Masbate. Ako po si Mark Elvin Lozano para sa Iglesia ni Cristo News Network.